Hi Scorpio, welcome to Amihan Tarot. Again, ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Para sa napadaan sa akin channel, please subscribe, pakihita notification bell, share, like, and comments na rin. At Scorpio, ang mga ads, please, huwag nyo na lang pong i-skip dahil malaking tulong po sa akin yun. Salamat po. So, now, ito na ang iyong reading. Ang iyong overall energy, Three of Pentacles. Challenge, Eight of Swords. Ang iyong focus, Queen of Wands. Blessing, Nine of Cups. Future energy, Six of Pentacles. And then, ang iyong outcome, Queen of Pentacles. Wow. Puro kaperahan to Scorpio. Okay, ang iyong overall energy, Three of Pentacles, meron ako nakikitang, yes, collaboration, pero ito yung time na i-commit mo na yung sarili mo. It means, mag-uumpisa ka na kung ano man yung contract na yan, this week, pipirmahan mo na. Kasi nakikita kong, may collaboration dito, yes. So, kung may in-applyan ka, ito na yung week na mag-uumpisa ka na dahil kasabay nun is may agreement na. Kumbaga, makikipag-ayos ka na. And then, Eight of Swords ang yung challenge. Kung ano man tong bagong trabaho or bagong business na pupuntahan mo, wag mong isama yung mga failure mo sa buhay kasi hindi yan makakamotivate sa'yo. Kung ano man yung mga, let's say dati kang nag-business or dati kang may trabaho na hindi naging successful, siguro may mga scenario na o may mga naging issue na tumatak sa'yo. So this time, ibang ibang chapter na ng buhay mo. Huwag ka nang ma-stuck sa mga pangyayaring sa ngayon is hindi naman nangyayari. Kasi ito nangyari na. So, past is past. Huwag kang matakot sa haharapin mo ngayon. Yun yung ibig kong sabihin. Kasi nakikita ko rito na, di ba normal lang yun pag may bago kang gagawin sa buhay mo, either project, career, business, andun yung kaba, di ba? Excited ka pero nandun yung kaba. Pero sa'yo, more on kaba na baka hindi mag-succeed or baka mamaya may maging problema ako rito sa trabaho na to. Huwag mong gawin yan. Kasi baka ay manifest mo. And then, ang iyong focus, Queen of Wands. So, kung meron ka man focus, maaaring ito si Queen of Wands ng buhay mo. Or pwedeng, ang kadil mo rito is fire sign. Leo, Sagittarius, or Aries. Ang iyong partner or ang iyong mahal sa buhay. Pwedeng ikaw rin to na lahat gagawin mo. Kasi bagong bagong trabaho, bagong career or business man to or project, lahat ng kaya mo ibigay, ibibigay mo lahat. Kung sino man yung mga boss mo rito or boss mo, superior, magpapa-impress ka. So, ang iyong blessing, Nine of Cups. Sabi ko nga kung ano yung sa tingin mo, wish fulfillment, lahat ng kaya mo ibigay para lang maabot kung ano yung pangarap mong to, maaabot mo. Basta stay focus sa mga positive na bagay. Huwag mong idala agad or huwag mong isabay yung mga negativity. Dahil yung negativity, malakas mag-attract yan when it comes to energy. So, yun yung iiwasan mo. And then, in the future, Six of Pentacles. Balance pagdating sa, yun nga, sa iyong career growth. Kaya sabi ko nga ang iyong blessing is, kung ano man yung mga pinapangarap mo, matutupad. And then, ang outcome, Queen of Pentacles. See? Dahil sa magkakaroon ka ng mga wish fulfillment sa iyong trabaho, success, kaya mo nang maging stable kung sino man yung kasama mo sa buhay.
kumbaga maibibigay mo na stability na pinapangarap ninyo. Okay, now, let's clarify. Three of Pentacles. Ano ang mga message para kay Scorpio this week? Four of Pentacles, the Devil, and the Queen of Swords. Okay. Kaya nga 'di ba sabi ko, kung ano man yung nangyari in the past, mga traumas, o kaya baka kung anong mangyari, baka hindi tumag-click o baka hindi ako tumagal sa trabahong to, wag mong iisipin yan dahil nakikita ko nandirito siya. So, kung ang focus mo o nasa magandang pagpaplano sa buhay, ang paiiralin mo, Scorpio, magsasucceed ka kasi nakikita ko yung stability ng kapirahan sa'yo. Pero, kung mananaig sa'yo yung mga bagay na ginagamitan mo ng control, let's say, yung mga nangyari sa'yo dati, na hindi mo na dapat ginagawa ngayon, paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Or, obsession sa mga bagay na hindi nakakaganda sa trabaho. Bibigyan kita ng example. Kung ang focus mo is magkaroon ng long term, di ba? Para maibigay sa mahal mo sa buhay. Kailangan mo raw magplano ng maayos para makuha kung ano man yung pinapangarap mo. Pero kung hahaluan mo ng bisyo, wag na wag mong gagawin. Dahil isa yan sa makakasira sa'yo. Pwedeng masira ka sa performance mo. Kaya ngayon yung inaano ko rito yung mga dati mo pang kinasanayan na baka bumalik uli, pwedeng ito yan. Kung may mga, let's say may mga bisyo ka, alak, puyat, na nakakapangit sa performance mo in the past, kaya hindi ka nag-click sa mga previous jobs mo, tanggalin mo yan. Pwede rin tong, baka dati nagsusugal ka. So ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yan kung ang focus mo is magkaroon ka ng long term na financial security. O kung baga magiging financial secured ka. Kasi yun ang gusto mo Yun yung outcome. So hindi mangyayari yun kung hahaluan mo ng hindi magagandang gawain. Ang pangarap is maganda yan kung nakafocus ka sa magandang bagay. Pero kung hahaluan mo ng mga bisyo o mga bad habits mo dati pa, hindi siya makakaganda at hindi siya magiging healthy. Hindi lang sa'yo kundi sa trabaho mo kasi maaapektuhan yan. Okay, and then ang challenge, Eight of Swords. Kasi parang nandoon ka na lang na yung mga kinagawian mo noon, wag mo na idala. Kasi isa yan sa magpapababa ng motivation mo. Knight of Cups, Five of Cups, and the Six of Wands. Oh, diba? Kasi dati naging ka na isa ka ng successful na tao. Meron ka na dating mga naipon, dahil sa maaaring dati ka nag-business or dati kang, let's say, nag-abroad ka and then bumalik ka sa tirahan mo. Let's say, nasa Pilipinas ka. Nagbakasakali ka. Noong una, nag-success. Pero kinatagalan, parang nalugi. At nung nalugi, syempre, yun yung tumatak sa'yo. Ando dun yung failure. So, yun yung iniisip mo. Na baka this time, itong bago mong trabaho o negosyo is mangyayari uli. Kasi dati ka na nagkaroon nasayang lang. So, sinasabi ko nga kung dati ka may bisyo na hindi ganun kaganda, tulad ng sugal or alak, wag mo nang ibalik. Makakasira yan. Hindi yan maganda sa business. At hindi rin maganda yan kung may mga kasosyo ka. Nakakasira ng performance.
And then, Queen of Wands, ang iyong focus. Queen of Pentacles, which is here. Knight of Swords, and the Sun. Oh, so, itong si Queen of Wands is ang iyong partner. Na para sa kanya, ibibigay mo lahat. Kumbaga, panibagong pangarap para rin sa kanya. So, at least nagkaroon ka ng clarity dahil yung pangarap mo is hindi lang para sa sarili mo. Meron ka talagang mahal sa buhay na pinaglalaanan mo nitong pangarap mo. At nakikita ko yung pagiging determinado mo. Dahil gusto mong makantan, yung buhay na ipapalasap mo sa kanya is masaya, maganda. May stability, pang long term. Kumbaga matibay. And then, ang iyong blessing, Nine of Cups, Page of Wands, the Justice, and the Four of Cups. So, kung dati, ito nga, may nangyari sa'yo na, yun nga, baka maaaring hindi naging successful yung dati mong pinapasukan o yung career mo, na nagkukos sa'yo ng regret, pagkalungkot, but this time, alam mo na yung gagawin mo. Kumbaga, parang para sa'yo is bago lahat. Bagong pangarap, bagong gagawin mo, nandoon yung excitement. At ibibigay mo lahat yung focus mo. Dahil para sa'yo, yun yung magbabalanse sa bago mong buhay. Kasi panibagong buhay mo na to eh. Nadapa ka na dati, so ito ngayon, kinagalawan mo, itong sitwasyon na to, bago para sa'yo. So, ayaw mo nang mangyari yung dati. So, this time, pagpapahalagahan mo na. And then, Six of Pentacles, which is yung future energy mo. Eight of Wands, which is very fast, fast moving to, kaya fast action. The Hierophant, and the Hermit card. I-clear mo lang daw yung isip mo, Scorpio. Once na na-clear mo yan, lahat, yung iyong galing sa trabaho, yung motivation mo, magiging successful yan. So, kung kailangan mo nang mag-a-advise sa'yo, o kailangan mo pa rin ng guidance para talikuran kung ano man itong mga naging nakaraan mo na hindi maganda, makakatulong yan para sa yung self-growth. And then once na naliwanagan yung isip mo, na clear na yan, habang may nag-a-advise sa'yo, for sure, etong gagawin mo is maganda yung kalalabasan. Kasi clear na yung isip mo eh. Payapa. Di ba pag payapa ka, lahat ng magandang bagay na gagawa mo? May mga challenge na dumarating, yes, pero kayang-kaya mong i-handle. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Pentacles, and Queen of Cups. Wow. From Knight to King. See? Panibago kasi. So, ando dun yung day by day. May mga ginagawa ka. Minsan, sa tingin mo parang mabagal ka pa. Kasi nga bago uli eh. Pero, once na nasanay ka kung ano man tong tinatrabaho mo ngayon, kahit nakapikit ka, alam mo na kung anong ginagawa mo. Para sa'yo, yung trabaho mo ngayon kung nangangapa ka, in the future, stable ka na dyan. Kumbaga, dyan ka na talaga ng pang long term. At nakikita ko na hindi ka lang basta mag-i-stay dyan dahil sa pera, kundi kaya mo, mahal mo din kung ano yung ginagawa mo. Ganun naman yan, di ba? Ang tao, once na mahal niya yung ginagawa niya, magtatagal talaga siya. Kasi magiging passion mo na eh. Okay. Anong message para kay Scorpio? Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. See? Kung ito raw na pinagdaanan mo, let's say mga bad habits mo, is naging sagabal sa'yo dahil nagkaroon ka ng kumbaga parang failure sa buhay mo. Pero wag mo raw hayaan na maging hadlang yan dahil isa yan sa naging aral para bumangon ka uli para sa panibagong mong pangarap. At yun nga yung ginagawa mo.
So, Scorpio, ito yung reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!